Sa isang pamilya, pagkakulang kayo ng pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa Kanyang aral, maaaring lumitaw lahat ng problema. Ang binding power para sa isang pamilya, yung pagsunod sa Diyos. Sabi nga nung mga kawikaanong Amerikano nung araw, the family that prays together stays together. Kuminsan ang kulang sa mga pamilya, yung pagkilala sa Diyos, pananalangin, yung pagsunod sa aral. Kasi ang pang-ayos ng buhay natin, yung aral ng Diyos, mga salita ng Diyos, para sa pamilya, para sa ama, ina, anak, magkakapatid, yun ang pinakagiya yung salita ng Diyos. Sa isang pamilya, pagkakulang kayo ng binding power ng faith, ng pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa Kanyang aral, maaaring lumitaw lahat ng problema. 9:12 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Maaaring ang tatay mo, biktima ng masamang kapanahunan, kaya siya nakulong, Hindi ko naman sinasabing may kasalanan siya, pero nangyayari kasi yan sa mundo Kaya nga kailangan tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos Doon wala nang problema. Dito marami, may masama kasing demonyo at satanas sa mundo Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano yung isda nahuhuli sa lambat, walang kamalay-malay isda, langoy-langoy siya. Pala, lambat na yung napasok niya. Gayon din naman yung ibon, kakanta-kanta pa, Tapos biglang dadapo, hindi niya alam, bitag pala yun. At yan, maaaring mangyari yan sa lahat ng tao. 9:2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. May pangyayari sa matuwid, nangyayari sa masama. May pangyayari sa masama, nangyayari sa matuwid, sa mabuti, sa malinis, sa marumi, etc. Equally things come sa mga tao sa lupa. Kasi hindi naman talaga itong lupa ang inintensyon ng Diyos na maging permanent nating dwelling. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo kasama niya dun sa kanyang kaharian. Kaya dito sa lupa, inihahanda tayo ng Diyos na maging mabubuti para makarating tayo dun sa buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya kung nakakasalubong tayo rito ng mga problema, huwag ka lang mawawalan ng tiwala sa Diyos, kapatid. Marami na kaming nakitang ganyang kabutihan na pagka nagtitiwala ka sa Diyos, nagagawa ng Diyos ng paraan na malutas ang mga problema, maaaring mabuo uli kahit ang isang nasirang pamilya. Ang kulang lang, kapatid, pagkilala sa Diyos, pakikinig ng aral at pananalangin. Matuto kang tumawag sa Diyos, manalangin, hikayatin mo yung iyong mga kapwa sa pamilya mo na kumilala rin sa aral ng Diyos. Sa isang